Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga kagandahan kapag nagtatrabaho ka sa Hong Kong as domestic helper. Unang-una, syempre medyo malaki yung sahod natin dito, pero compare sa ibang bansa, maliit pa rin yung sahod natin. Pero kung i-compare natin sa Singapore, Malaysia, Middle East, Dubai, I think mas malaki tayo doon. And ano pa, Bahrain, ayan, mas mataas yung sahod natin. So, compare doon, mas okay yung sahod natin. And aside from that, yun nga, pantay yung batas dito sa Hong Kong. Walang amo or katulong. As long as mag-report ka, magtawag ka lang ng pulis, ayan, takot na yung mga amo niyan. Kasi pwede silang magkaroon ng record sa immigration at hindi na sila mabibigyan ng katulong sa susunod. So, pantay dito ang batas, ano man yan, amo or katulong. Yun yung advantage natin. Second, third is, syempre, madali lang kayong umuwi ng Pinas. Marami akong kaibigan na pauwi-uwi ng Pinas. So, kapag kasi may bakasyon dito sa Hong Kong, halimbawa yung mga bata nagbabakasyon din yung mga amo. Katulad ng amo ko, sa loob ng isang taon, 4 na beses yan silang magbakasyon. So, ganun din dito. Kaya yung iba, ginagrab yung opportunity na yun para makauwi ng Pinas. Especially yung mga nasa Manila lang nakatira. Kasi isang plane lang yung sasakyan nila. Magkano lang yung pamasahe nun. So, makakauwi na sila sa Pilipinas. Makakasama na nila yung pamilya nila. Unlike sa akin na taga Visayas pa, pagsakay ko ng mula dito eroplano papuntang Manila, and from there Manila sasakay uli ako ng eroplano pa Bacolod, and from Bacolod na airport sasakay uli ako ng isa pang van para pupunta ng South Terminal. Pagdating doon sa South Terminal, sasakay ako ng bus at bibiyahe ako pa Sipalay. 7 hours ata or 6 hours mahigit kapag bus. Pag van naman is 4 hours mahigit. Pero pag van kasi, konti lang yung madadala mo. Unlike kapag bus yung sasakyan mo, makabitbit ka ng marami. And sa probinsya namin, masaya na yung mga tao kapag may biscuits, na lata na biscuits. So, bumibili ako niyan ng tig-6 na peraso. Kasi nga, pag dumating ako doon, lahat ng mga kapitbahay namin, binibigyan niya ng tag-isang plato ng biscuits. So, yun lang yung pasalamatan nila sa'yo na, yun nga, nakauwi ka, ganyan. So, parang yun na yung naging tradisyon namin, na kapag merong isa man sa kahit sino sa amin na dumating galing sa ibang lugar, kahit Manila yan, basta may biscuit na dala, namimigay kami. So, ganun din sila. So, next is advantage kapag nagtatrabaho ka sa Hong Kong is, syempre, yung oras natin dito, same lang sa Pilipinas. Kaya, kung gabi doon, gabi din dito. So, may time talaga na makakatawag ka sa pamilya mo. May time na makakausap mo sila. And, may time na, ayan, tugma yung time ba. So, walang masyadong problema. Unlike sa ibang lugar na gabi sa kanila, tas umaga dito sa atin. So, mahirap mag-adjust yun. Lalo pag tulog na tayo sa Pinas, tapos sila gising. Ayan. Kaya ginagawa ng kapatid ko, late na siya minsan natutulog. Kasi nga, tinatawagan niya yung mama ko mga 7 ng gabi, 7 ng umaga or 8 ng umaga. So, doon sa kanila is 12 na yun ng gabi. So, napupuyat siya minsan para lang matawagan yung mama ko. Kaya, advantage natin yun. Next is, may day off kami dito sa Hong Kong. So, every time is hindi ka maboboard kasi marami kang makakausap ng mga Pilipino, marami kang makakachismisan, and marami kang, makakapagpahinga ka aside from that. Pwede kang, humiga lang dito sa kwarto, katulad sa akin ngayon, 2:30, alas 3 na ako lumabas ng bahay para kumain. Gutom na talaga ako. And then, pwede kang mag-hiking, mag-swimming, kasi dito ang lapit-lapit lang guys. Biyahe ka lang ng isang train, tapos yung iba, isang train, tapos akyat na, hike na ng bundok. Yung iba naman is isang train, isang bus, nandun ka na kung saan mo gustong pumunta. And ako, I'm proud to say na siguro na sobra na ng kalahati dito sa buong Hong Kong yung naikot ko. So, halos lahat ng lugar, parang napuntahan ko na, maliban na lang sa ibang mga bundok. Kasi pare-pareho lang naman yung mga mukha, yung mga bundok. So, parang hindi na ako masyadong excited mag-hike. Kasi nga, ang dami ko pang picture na hindi na-upload, naburo na sila. So, napapagod na din ako sa buhay ko. Gusto ko na lang magpahinga, matulog.
isipin kung paano ko ma-achieve kasi ang dami ko pa palang bibilhin para matapos yung bahay. So, nai-stress ako pag naiisip ko. So, yung sahod ko ngayong April, May, June, July, wash out yan lahat. Bibili ko lahat yan ng materyales. And also guys, advantage din at disadvantage kapag nandito ka sa Hong Kong is makakapundar ka one time. Ang advantage is makakautang ka sa bangko. Halimbawa ako, inoferan ako ng 69,000 sa pera natin. Siguro mga 500,000 na yon. So, malaki yun. Pwede kang makabili ng lupa kung gusto mo. Pwede ka nang makagawa ng bahay. Pwede kang makabili ng kung ano yung gusto mong ipundar. Ayan. So, nagpapautang yung mga bangko dito. Ang disadvantage naman, syempre babayaran mo yan every month at may tubo yan. So, malaki yung tubo. Yun nga, kapag kasi guys, every month yung sahod mo, tapos, andun yung kupit Sabihin mo, Mang, bilan mo ako ng ganto. Ganyan ginawa ko nung nakaraan. Sabi ko, Mang, bilan mo ako ng ganto, bilan mo ako. May mga kupit-kupit na imbisana na isang bagsak na yun para sa bahay, nakukupitan pa kasi every month mo pinapadala, may mga sobra-sobra dun, nabibili, hindi na nabibili ng materyales. So, ganun yung nangyari sa akin. Kaya ang ginawa ko, isang bagsak, inutangan ko para magawa siya, pero hindi pa rin natapos. Pero konti na lang talaga. Sabi nga ng mga nasa 200,000 na lang daw yung kailangan para matapos yung bahay. So, thankful ako doon. Siyempre, yun, isa pa na advantage dito sa Hong Kong is makikita mo yung mga Pilipino, pwede mo silang makabanding, hindi ka mamimiss kasi marami kang makakausap na Pinoy, hindi ka madidepress. Pero yun nga, marami pa rin nagpapakamatay, pero ang issue is pamilya sa Pinas na nagbibigay ng stress sa kanila and yung utang sa bangko na kaibigan yung umutang tapos pangalan mo yung ginamit tapos naglayas ngayon yung umutang na yun, ikaw yung magbabayad kasi pangalan mo yung nandoon. Kaya yung iba, pinipili na lang na i-end yung buhay nila kasi may utang din sila na sarili nila sa ibang bangko. So nagtiwala sila na babayaran na every month siya yung magbibigay and hindi pala. So paano niya ngayon babayaran yan? So doon minsan nade-depress talaga. And dito guys, yung iba, kaya natutuwa silang magtrabaho sa Hong Kong kasi nakakapag-jowa nga sila. May mga ibang lahi yung jowa, yung iba is mga driver na mga Pinoy. Ang problema lang is may mga asawa sa Pinas yung mga driver na Pinoy. Kaya wag kang magpaloko-loko talaga kasi ikaw lang yung magsasuffer kapag ganyan ikaw yung nahulog. Ayan, so ako, may jowa din naman ako, pero hindi dito. Ayan, kaya hindi masyadong masakit yung ganyan, charis. And dito, ang mura ng mga bilihin, especially yung mga gamit-gamit, mga anik-anik. Ang mga damit ko, mura lang. Ayan, 10 lang to guys. Siya, tatak na ito is H&M. Ayan, H&M. Ayan, 10 lang yan. And ang bilis lang, makakapagpabox ka dito ng kung ano yung gusto mong ipabox, ipauwi sa Pinas. And ang babayaran mo na sa 1,000 Hong Kong dollar, malaking box na yun. Ganon siya ka Ang bongga lang dito ng mga mahal yung ibang bilihin, pero pagdating sa siguro nga, hindi lang natin nakukompare, pero para sa akin, namumurahan ako sa mga damit dito, lalo pag sa ukay-ukay. Makakabili na ako ng ang gandang damit, ang gandang pantalon, tas 70 pesos lang kung i-convert sa pera natin. Kaya natutuwa ako dito, na naa-amaze ako. Ayan, so nauubos nga lang yung sahod ko, pero okay na yun, kasi 'di ba? Kaysa naman maubos sa walang kwentang bagay, binibili ko na lang ng binibili sa labas. And ano pa ba? Maganda magtrabaho dito sa Hong Kong kasi maliit lang yung mga bahay ng amo. May time ka makapagpahinga, maliban na lang pag yung amo mo perfectionist. Katulad doon sa isa kong subscriber na yung amo niya is lalaki pa yung maarte ha. Nanonood siya ng vlog ko. Shout out sa iyo, be. So, yun, yung amo niya, kada gabi daw, nagpe-pep talk or nag-uusap sila kung alin yung mga trabaho na hindi niya nagawa ngayong araw, ganyan-ganyan. Ang nun, ang grabe nung ganong ugali ng lalaki. Ayaw na may buhok sa sahig, ganyan. So, thankful ako kasi hindi ganyan yung amo ko. Hindi ganyan yung amo kong lalaki tsaka babae. Minsan, may ngayon lang guys, naiinis ako sa sarili ko. Parang nagiging OA na ako. Muntik na rin ako magkamali nung nakaraan araw. Sabi ng amo ko, lutuin mo yung
tomato. Buti na lang kamo, nagtanong uli ako nung ano, sabi ko, ma'am, lutuin ko na ba yung sweet potato? Nagulat yung amo ko, ha? Sweet potato? Tapos ngumiti ako, nagets ko na, hindi pala sweet potato. Tapos tumawa ako, ngumiti ako. Ay, buti na lang kamo. Parang na-relief ako. Kasi nung time na yun, gusto ko nang balatan yung kamote para iluto. Buti na lang kamo, hindi. Kasi hindi pala talaga yun ipapaluto. Ang ipapaluto sa akin, tomato. Buti na lang. Award na naman. Siguro pag yung time na yun, mapapagalitan na talaga ako. Kasi hindi na ako nakikinig sa instruction. Yun, mali ko talaga yun. Buti na lang nagtanong uli ako. Otherwise, makakapagluto ako ng pagkain na hindi dapat. So, mapapagalitan. Yun na yung time siguro na mapapagalitan ako talaga malala. Kaya yun yung parang naiinis ako sa sarili ko ngayon na bakit hindi ko na nagagawa ng tama yung trabaho ko. Na hindi ko na nagigets yung ini-instruction sa akin. Naiinis ako. Hindi ko alam. Gusto kong linisan yung tenga ko para marinig ko. Pero kasi minsan nananadya din guys. Alam ko talaga sa sarili ko. Yun yung sinabi niya. Tapos biglang naging iba na nung lumabas na yung outcome. Mali na. So, doon nabuburyong ako. Medyo nape-pressure ako sa ganun. Kasi iniiwasan kong magkamali. Iniiwasan kong maulit yung nangyari. Kasi ayoko din naman na mag-away kami sa huli. Kasi baka mamaya mapatulan ko siya kapag ganyan ng ganyan. So, pero kasi hindi mo talaga maiwasan. Ayan. So, try ko na lang yung best ko. And bumili pala ako ng sabon sa sa Manis. Shampoo. Ito siya. Ayan. 2 peraso. Kasi kapag 2 binili mo, ano siya, may discount siya na 50% off. So, may libre pa siya na, ito yung drinks na to. Green tea. Hindi ko alam kung ano to. Ano siya, 8 piraso na ganto. So, hindi ko alam, hindi ako bumibili ng ganto kasi nga, hindi ko maintindihan yung lasa ng mga inumin nila dito. Kaya, hindi mo ako mapapabili ng kung ano-anong mga Chinese na inumin. Kasi nga, ang pangit ng lasa pag binuksan mo na. Katulad nung nakaraan, bumili ako ng Oolong tea ba yan? Yung parating binibili ng amo ko. Tapos nung ako tumikim, ang pangit ng lasa, tinapon ko. Tinawanan ako ng alaga ko. Tapos sinumbong ako sa amo ko. Nagsayang daw ako ng pera. So, yun. Tiis-tiis na lang muna tayo sa Dove. Kasi nga, kahit ano lang guys yung shampoo ko, wala akong pakialam. Hindi na ako natutuwa sa buhok ko. Hindi ko na inaalagaan tong buhok ko. Kasi nga, wala Wala naman. Hindi ko naman siya maipagmamalaki. So, kulot siya. Minsan straight, minsan kulot. Ayan. Depende sa agos ng buhay. So, kapag tinatali ko, nagkukulot siya. Pero pag matino naman tong buhok ko, nung nag-aaral ako, nasira lang talaga kasi tinatali ko ngayon. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-inarte dito. Baka mapag-anuhan ka na naman, mapag-initan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.